di ba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI generated images. So it's really important that the medical bulletin, even as late as now, should be issued. I think it's the right of the people to know. Okay, mga palangga. So, isa yan sa kinaso. The reason why kinasuhan yung topic natin na Jason sa dahil, may inilabas na malala na si Bangag. Inamin mismo ng kanyang kapatid na malala niya. Diba? At addict. Hindi ko nga alam dito sa mga, sabi ko, men and women in uniform. Nakita nyo ng addict. Diyos ko, parang okay pa rin sa inyo. Pero siyempre tayo magtatrust kay Amy Marcos dahil siyang nagpahamak sa bayan natin na alam niyang addict ang kapatid niya, pinatakbo pa rin niya. Meron silang interest, may vested interest siya, it just so happen na overpower siya ni Lisa Butod. Ni Lisa Kidnapper, yan ang totoong issue niyan. Pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nakakulungan pa. Nakulong pa rin. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga bailable offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad hindi pa pwedeng sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail zero ilagay. Sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin yan. So, doon ang pagkakamali. Hindi pwedeng ang ginawa ng reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw, the part sa... It was not court. intentional? Okay, so mga kababayan, off muna natin. Okay, so mga palangga, nakita nyo, nag-sorry. Kayo ba? Tatanungin ko kayo, papayag ba kayo mag-sorry-sorry na lang? Okay, number 1 point, mga kababayan. Ang punto dito, kinulong nila si Jason Sa na may asthma na old age na rin at may karamdaman. So pinapaliwanag ni Atty. Tolentino na, yun nga, ang sabi ng batas, yun pinag-explain na niya, jurisdictional, okay? Teka, wait. Yung criminal, jurisdictional, yung criminal case supposedly. Yun nga, pinapaliwanag niya na ang nasasaktan ba, kung nasaktan man siya, si Bangag. Diba? So, alam na natin yan, na itong alleged crime na in-explain ni Atty. Tolentino ay mga tanim kaso. Okay? Mga fabricated para talagang hulihin si Jason Sa dahil hindi kaya ng Bangag administration na ito ang kritisismo mula sa atin. So, pinapaliwanag ng abogado ni Jason Sa na yung offended party, allegedly, si Bangag, which is yung presidente niyong Addictus. Diba? Unang-una, hindi naman nag-file ng case. Ang NBI dapat, hindi talaga sila mang-kidnap. Kidnapping to. Diba? Kidnapping to, sinira nila, minagshot nila, binaboy nila, si Jason Sa, pinahiya nila. Diba? Anong nararamdaman ng pamilya ni Jason Sa? Pinaliwanag ni Atty. Tolentino na walang jurisdiction ng RTC sa Pasay. Bakit hinuli? Kasi utos ni Bangag para magkaroon ng chilling effect para matakot tayo. Tama? Ilang days na siya doon? 4 days? 5 days? Ngayong araw na ito? Ngayon, anong sinasabi ng hindi niya pinangalanan. Alamin nga natin kung sino yung judge na yon. So, ang ginawa daw nila ay ni-require ng DOJ ba na mag-comment, Department of Justice na mag-comment yung RTC doon sa ginawa nila. Nagsubmit sila ng resolution para dito sa issue ito. So ngayon, mga palangga, yung nakakagalit,
dineprive na ang kalayaan o ang pagiging malaya ni Jason San na nangangailangan ng medical attention o medical intervention dahil nakita naman natin talaga hindi siya hindi katulad ng iba na nag-acting lang na may sakit, siya talaga may puff siya, 'di ba? Talaga nakikita mo ginahapo na siya, hinihingal siya. So ngayon na sasabihin, sorry na lang. Mismo ang abogado niya at alam naman ng mga abogado na hindi pa convicted si Jason Sa. Nasaan yung due process na to? 'Di ba? Anong sinasabi niya na non-bailable, na ilagay kasi dun sa form na yon sa online, chuchu, nakalagay, sinulat ko yun eh. Sabi niya, sabi doon ng judge, yung platform kasi na pinag-encodean nitong warrant of arrest na nakalagay na non-bailable, nakalagay kasi doon bill 0. Okay, di ba sa explanation, bill 0, pero nung lumabas sa form online, ang nakalagay non-bailable. Sino kasi nung kasalanan yun? Hindi pwedeng sorry yun ng mga kababayan. Hindi mo pwedeng ikulong mo, kastiguhin mo, what if kung binugbog na nila sa loob si Jason Sa o kung sino mang akusado, kung sino man pinagbintangan, kung sino mang tinamnan nilang kaso. Hindi ka pwede mag-sorry na lang. Hindi ka pwede magtawag na lang, he's so humble enough. Naku, Attorney Tolentino, hindi po pwedeng he's so humble enough. Ibig sabihin, lahat na lang ng pagkakamali, alam namin nakasabwat yan ng NBI. Alam namin yung judge na yan, baka napilitan lang or what. Diba kung talagang pinilit siya or pinakausapan siya ni Lisa Tanas o ni Matibag na sige, anuhin mo yan. Later on, aaminin, ipahiya muna natin si Jason Sa. Ang papalusot na lang natin is ganito, yung explanation nga, yung platform na sa website ay, nakalagay, bill 0, then later on sa form lumabas non-bailable. Anong kaputang inahan yan? Matagal na siyang judge, tatanga-tanga pa rin siya? Hindi ba niyang tinignan kung bago siya pumirma? Hindi ito being humble. Hindi ka pwede magkamali. Dapat sa kanya ma-disbar. Mga kababayan, hindi pwedeng ganyan na lang na pakahirapan ka muna ng 4 days, 5 days, dahil inutusan ka ni Marcos Jr., inutusan ka ni Lisa Tanas, tapos later on, pasensya ka naman nung Jay ha, kasi yung form kasi doon sa online, kasalanan kasi yun ng mga nag-encode, yung template, chuchu. Putang ina, pipirmahan niya yun bago kidnapping, that's our word. Kahit nasabi mong nasa template na yun, judge kang putang ina ka, dapat bago ka pumirma dahil nakasalalay ang buhay, ang kapalaran ng isang taong, inosente, na hindi pa nililitis. Diba? Pinagtripan lang ng bangag. Hindi po pwede mag-sorry, Attorney Tolentino. You have to fight a case against the judge or disbar him. Hindi po pwedeng ganun kasi yung template doon sa online, chuchu. Diba? Kaya nagkaroon ng non-bailable kasi nakalagay doon sa platform. It's supposed to be bill 0 doon sa particular case ni Jason Sa. But it just so happened, nagkamali yung platform doon sa kaputang inahang online. So, nasan yung digital infrastructure ni Bangag? Tapos nagkakamali pala kayo, magpapakulong muna kayo, di ba? Another segue natin. Pinondohan niya ng Bangag administration yung digital putang inang infrastructure na yan. Tapos sasabihin ng judge, nagkamali kasi, pasensya na, sorry na. Instead of zero bail ang nakalagay, dapat 0 meaning, wala itong, hindi dapat, basta 0 bail yung explanation niya. Din, mga palangga, ang lumabas sa form, ganun na lang. Pipirmahan niya yan, huwag tayong gawing gago. Hindi naman yan form lang, ipiprintan mo, okay, hulihin mo na yan, na hindi niya titingnan, sino man yan jutang ginines na judge na yan, mga kababayan, hindi pwedeng palusot yun. Kinulong nila ng 4 days, magpa 5 days na. What if kung inatake sa puso si Manong Jason sa loob dahil sa stress na ibinigay nila, panakot nila. Dapat kayong mga kamag-anak, kayong mga nagmamahal kay Jason you file a case against this judge. Hindi po pwede ito, mga kababayan. Hindi po pwede nagkamali lang sorry naman, ganyan, chuchu. Pwede ba yun? What if, mga kababayan, kung ang hatol pala nito ay bitay? Diba? Irreversible. Let's say, for example, nung araw na yon, humatol lang, ito example lang naman. Kasi nakakagalit
Di ba, anong sabi ko sa inyo? Kidnapping tong ginagawa. What if? Okay, what if pala nung araw na yon na dinampot siya, irreversible yung desisyon ng judge? Nasasabihin niya, o bitayin si Juan de la Cruz. Kunwari lang to. Ginorgor na, binitay na si Juan de la Cruz. Tapos after 4 days, 5 days, pwede bang sasabihin niya, ay sorry, hindi ko kasi nabasa. Hindi pala dapat si Juan de la Cruz ang bibitayin. Si Bangag Jr. pala dapat ang bibitayin. Di ba? Nakita nyo kung gaano kawalan ng hustisya sa bayan natin? Attorney Tolentino, hindi ako bibilib sa'yo kapag ito pinatawad mo. I know na alam niyo naman, mga abogado, may mga samahan yan. Ipakita mo sa amin. We are fighting for what is right. Hindi po pwedeng mag-sorry-sorry. Pinakulong, ako ipakulong 4 days, 5 days. Tangay na. Bubueltahan ko siya kung ano yung batas na pwede kong ibigay sa kanya. Ha? Attorney Tolentino, I challenge you, huwag mong patawarin to. Kailangan to i-disbar. Filean nyo ng administrative, whatever. Ikaw naman ang abogado na dyan. Filean nyo kung anong pwede. Hindi po pwede itong mag-sorry-sorry. Sorry-sorry na lang. Sabi ko, kung bitay pala ito, patay na siya, ganon. So, sorry na lang yung kanyang buhay. Yun, alam nyo, kakapanood ko lang, kababasa ko lang ng isang article, no? Na isang crime sa Williamson County sa Texas. May taga-Texas ba dito? Nangyari 1986. Hanapin nyo yung Christine Morton. Okay? Christine Morton. O, si Christine Morton. O, yan ang apelyido niya. Ginorgor siya sa loob ng bahay niya. Alright? Nang isang umaga, ginorgor siya. Hindi ko na ikuha sa mahaba yung istorya. Okay, ginorgor siya, mga kababayan, noong 1986. So, napagbintangan yung asawa niya. Para maintindihan niyo yung kwento, basahin niyo o hanapin niyo dyan sa Facebook, nandyan. Pinagbintangan yung asawa niya. Alright? So later on, di ba, nakulong. Fast forward tayo, for 25 years, wrongful conviction. Nakakulong siya ng habang buhay. 2011, nakalaya siya, mga kababayan. Alright? Noong 2011, from 1986, nakulong siya dahil yung putang inang judge. Okay? Talagang akto, kakapanood ko lang yesterday. Akto dito sa pinag-uusapan natin. Yung jutang genius na judge sa Texas, ang prosecution, hindi nila present ang lahat ng ebidensya. Like yung testimonya ng anak, ng asawa, okay, anak ng biktima at ng asawa na wrongful convicted. So, hindi na isama doon, yung sinabi ng bata, ng anak nila 3 years old na hindi, na ibang tao during that time ng krimen, may ibang tao, hindi yung tatay niya, hindi sinama ng judge, ng prosecution. Then, yung isang ebidensya, yung bandana na may DNA, kasi in 1986, wala pang DNA. Napanood nyo? Yes. And, di ba? This is amazing, no? When you watch forensic file or kung ano pa man, sabi ni Sins. So, from 1986, wala pang DNA, hindi pa ganun ka-systematic, hindi pa ka-high-tech. So, wala pa, kaya hindi na DNA yun. Fast forward, nung nagkaroon na ng DNA testing, long story short, hindi ang pumatay yung asawa, which is for 25 years siya nakakulong. Yung judge pinadisbar. At the same time, pinakulong, nakasuhan. Dito yun sa Texas. Hanapin yung istorya. Napakaganda ng storya, So, ganito din, kaya inihalin tulad ko, although yung kay Jason sa is, inaresto siya, di ba? Hindi wala pang paglilitis, di ba? Ang sabi non-bailable. Imagine mo kung non-bailable, edi makukulong si Manong Jason sa nang ganun-ganun na lang. Tapos after mo magkamali, sorry na lang. Kaya nga explanation ko, what if kung gurgur ang parusa? Ginurgur mo na siya ngayon. Ay, sorry, after 5 days, nagkamali ako eh. Si Pedro pala dapat ang ginurgur. Hindi pala, nagkamali ako kasi yung form kasi medyo malabo na ang mata ko kasi ganito, ganyan, chuchu-chuchu. Hindi ba kajutang ginines yan? Di ba? Hindi po pwede yan. Mga kababayan, alam na alam natin, sinadya yan, inutusan yan, yung judge na yan, I hope, malaman natin ang pangalan,
Inutusan yan ni Lee Satanas at ni Bangag na sindakin si Jason sa para kaming mga vloggers, kayo na mga nandiyan na nanonood, kayo na mga nagko-comment, ay matakot na kayo magsalita, magkomento laban sa Bangag na administrasyon. Nakaliwat kanan ang pagbibintang na panggigipit at mga abuso daw ni Inday Sara, andyan sa impeach sila ang mga Duterte, pero sila mismo ang lumalabag sa batas. Malinaw pa sa sikat ng araw dito sa case ni Jason sa na binaboy nila, nilapastanganan nila ang konstitusyon. Wala na silang sinusunod na batas, mga kababayan. Yan ang malungkot na sitwasyon natin, kaya dapat talagang mawala na yung mga hayop na yan kasi ganun na lang sila manggipit sa atin. Diba? Anong sinasabi ng NBI dyan? Diba? Tinutugis si Inday Sara na, si Inday Sara nagkaroon ng grave threat sa mga Bangag dahil sinabi nga doon sa Zoom na yon, nagugurgurin niya pag ginurgur si Inday Sara, gugurgurin niya, papagurgur niya sino yun? Si Satanas, si Tambaloslos at si Bangag. Diba? Dinidiin nila sa media na si Sara, ganito, ganyan. Okay? Si Sara ay talagang ganito ang ugali ng mga Duterte. Talagang sila ay manggugurgur ng tao. Tignan mo, may sinabihan siya na ganito, na ganyan. Nakita nyo, mga palangga? Pero ang totoo, sila ang manggugurgur. Bakit kamo? Nag-appoint si Bangag Jr. ng isang matibag. Kaya yung Melvin Matibag na yan na ang daming lumalabas ngayon na nagva-viral sa lahat ng kahayupan niya. And today, inamin niya na nung 2020, yung Mel Sabio, nakausap niya, inamin niya na sinabihan niyang pag ginurgur kita, walang ebidensya. Ang grave threats yan. Although that was 5 years ago, sinabi ni Matibag, mga kababayan, bati na raw sila, ganyan-ganyan, magbe-business partner na nga sila, ganyan-ganyan. Sino ngayon ang tunay na manggugurgur? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, Matibag, ilan na ba ang binatay mo? Ilan na ang ginurgur mo? At saan mo itinapon ang bangkay ng mga ginurgur mo? Kasi parang isig-isi lang nga sa kanya, di ba? Na gumurgur siya ng tao. Papalagpasin ba natin ito? Dapat ang ombudsman, dapat ang taong bayan mag-file ng case against Matibag o tanggalin siya sa pwesto. Pwede ba ito administrative? Pwede pa ba ito kriminal? Kasi nagbati na sila ng nagbati na sila nung Mel Sabio, yung pinagsabihan niyang gugurgurin niya. Di ba? I think pwede pa ito kasi criminal case, People of the Philippines versus Matibag, na madali lang magsabi sa kanya, ipagugurgur kita at walang ebidensya. Or administrative case. Although during that time, hindi pa naman siya nasa pwesto, pero dapat, mga kababayan, ang ombudsman, magkakasabwat sila, di ba? Magkakasabwat sila. Ang ombudsman dapat gumagawa nito. Dahil hindi pwedeng mamuno diyan, happy pa ng NBI, National Bureau of Investigation. Pinamumunuan niya ang pag-iimbestiga sa mga taong nagkakasala o mga inaapi o ginigipit. Pero siya mismo, bilang happy ng NBI, ay nagsasabi na pwede siyang magpapagurgur siya. At ito ay walang makikitang ebidensya. Sabi ko nga kagabi sa inyo, pag sanay na sanay kang gumurgur ng tao, ganito ang mga litanya. Bakit mo naman sasabihin yan? Kung wala kang background na gumugurgur ka ng tao. Di ba? Wala kang background na gumugurgur ka. Kung matino kang tao, mga kababayan, na katulad ko na walang pinatay ni isang lamok lang ang ginugurgur ko, mga kababayan, hindi ko sasabihin yan. Kaya lagi kong sinasabi na magugugurgurin ko kayo, pero sa Department of Gurgur, sa ngalan ng batas, kung mayroong parusang jitay. Hindi ako gugurgur ng basa-basa, dudumihan ko pa yung alindog ko, gugurgur ako ng mga mababahong kawatan katulad ninyo. Dapat batas ang gumurgur sa inyo, mga hayop kayo. Sanay na sanay sila, kaya no wonder, sabi ko nga, yung mga assassins ni Satanas, para sa akin, di ba? Para kay Zaldico, para kay Harry Roque, lalo na si Zaldico, sinasabi ni Zaldico na ipapapatay siya pag bumalik siya sa Pilipinas. Remember that? Bakit nasasabi ni Zaldico yon? Di ba? Kasi sinabi sa kanya na ipagugurgur siya. Nakita nyo na lumalabas mismo sa NBI director na ipagugurgur. Lumabas din sa dating NBI Director Santiago
na kahit saan hahantingin nila ako. So, sino tunay na mamamatay tao dito? Sila. Hindi si Sara. Buhay pa si Bangag eh. Imagine mo, sa tingin mo ba, kung sa paggigipit, kung may kapangyarihan si Sara Duterte, sa ginagawang paggigipit na yan, patay na si Bangag ngayon. Kung yung sinasabi ni Inday na mayroon siyang ganyan-ganyan, na ililiteral nila, gagawa nila ng kwento, patay na si Bangag ngayon. Bakit paantay ni Inday yung magurgur siya? Gugurgurin niya na ngayon yan. Kaso hindi intensyon ni Sara Duterte na gurgurin ang mga bangag. Ang sabi lang niya, ipapagurgur kapag oras na siya ay ginurgur. Ngayon, kitang-kita ng mga kababayan kung sino ang mga may dugong kriminal. Kung sino ang gumagawa ng krimen. Dahil sila mismo nag-hire ng assassin, sinasabi, gugurgurin si Zaldico, gugurgurin si Maharlika, gugurgurin kaming lahat na nagsasalita. Diba? So yan. Okay? Sabi ni Chrysom, doon ka sa page mong addict mo. Hayaan mo na yung mga palangay, mga hayop na yan. Alright? Yes, Teresa Clarissa. Thank you very much, palangga. Yes. Ngayon, ano nangyayari ngayon? Hindi pa pwedeng ganito. Madam Maharlika, naging National Bureau of Gorgoration ng NBI under the Bangag, Palakaan. Yes. Lahat tayo gustong gurgurin. Hindi po pwedeng gugurgurin na lang tayo ng ganun-ganun na lang mga kababayan. Na trip nila tayong patahimikin. Ang messaging nila is patahimikin tayo para hindi na tayo magsalita against kay Bangag. Sabi ko, ako ang una nilang gustong patayin eh. Diba? Lahat na lang. Millions and millions of people's money na ang ginagastos nila para huntingin ako, para kasuhan ako. Lahat na lang. And now, yun nga, si Manong J, si Ka Eric, at marami pang iba, mga kababayan. Ganito ang larawan ng inyong administrasyon. Halos lahat ngayon ay nararamdaman nyo na ang kahirapan. Ulitin natin, dyan sa Bureau of Immigration, sa Foreign Desk, shout out uli kay El De La Cruz, na pinagtitignan niya ang mga bank account ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa na mga turista kasi kumukuha siya tignan niya kung malaki ang account, ang pera sa account para makahingi siya ng bribery, ng bribe or extortion. Yang jutang ginimis na yan, wala siyang karapatang tignan. Walang court order para tignan ang mga bangko and transaction ng mga Pilipinong lumalabas na nagbabakasyon lamang sa ibang bansa. Kapag trip-trip nilang buksan ang account, yan ay paglabag sa batas. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga hayop, dilubyo na talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Mga demonyo na talaga dahil wala silang takot dahil ang kanilang presidente ay isang addictus benedictus. Okay? Recently, si Congressman Leandro Leviste, may sinasabi siya, okay, nananawagan siya na imbestigahan si Executive Secretary ay ang si Recto. Imbestigahan din yan kung addict din yung hayop na yan. Well, ang pinapa-imbestigahan niya na sangkot at kasabwat ni Garjola, di ba? Sa flood control, sa pagdanakaw. Imagine mo, kaya nga sabi ko, dito kay Leviste, okay? Sabi ni Leviste, nang simulan kung imbestigahan ng DPWH, Batangas at ang mga kumpanyang konektado sa mga Garjola, sunod-sunod na ang pag-atake sa akin na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Garjola. Ang sagot lang ni Recto, isa liar. May aamin ba? Aamin ba si Recto kung nagnakaw siya o addict siya? Kaya nga ikaw, Representative Leandro Leviste, please, gawin mo yung tama. May mga picture siyang may mga picture siyang pinakita yung meeting nila with Garjola and Recto. Lahat magkakasabwat dahil ang mastermind ay si Bangag. Lahat tayo tapapatayin, lahat tayo gugurgurin sa gutuman o actual na gurguran. Well, kayo na mga palangga na hindi kayo directly katulad namin na tagang ang ngangabels ayaw tumigil, di ba? Hindi kayo magugurgur. Okay? Magugurgur kayo sa gutom. Magugurgur kayo sa krimen. Mga kababayan. Aba. So si Kiko pala nakabalik na. Kiko Barzaga nakabalik na daw sa Crocodile Farm. Tingnan nga natin. Where
back in the... May sinasabi siya. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the... Ano, wala. Crocodile Farm. Okay. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Sabi niya, we're back and ready to attack. Nako, baka isususpend na naman yan. Di ba? Kasi ayaw nilang may isang Barzaga, may isang Leviste, dyan sa Kongreso, na nagsasalita patungkol sa pagnanakaw nila. Kasi hindi naaalis si Bangag. Mga kababayan, kaya sila pinupunta nila si Inday Sara, hindi na siya aalis sa pwesto. O yung mga kampo nila. Nagsimula, di ba, sa charter change na yan, yung binayaran nila bawat distrito. Now si Sara at gugurgurin nila sa pwesto o gugurgurin nila literally. Pag sila ay desperado na, literal gugurgurin si Inday Sara para wala ng Duterte. Di ba? Para wala ng Duterte na mamuno sa bayan natin para hindi nila mapagbayaran yung kanilang mga ginagawa ngayon, katulad yan, nangyari kay Jason, nangyari kay PRRD. Ngayon, magbubutuhan sila sa plenaryo. Well, good luck. Dahil ang sabi dyan ng ating mga kapatid na iglesia, according to Cathy Binag, ay pag ang nagboto na may impeach Inday ay never ever nasusuportahan ng ating mga kapatid sa INC hanggang sa 4th degree ng kanilang mga kamag-anak. Sana ganun din tayo na mga supporters ni PRRD, ng mga Duterte, supporters ng para sa bayan, na huwag suportahan, kaya maging maalam tayong lahat. Alamin natin kung sino yung 53 na bumoto nung nakaraan, mga pangalan. Then, I think ngayon mayroon silang deliberation, di ba? So, wag na yan kasi nakakapagod. Na yung mga hayop na yan, yaan pa rin ang namumuno. Kaya sabi ko nga, dapat talaga may gurguran na parusa para gurgurin silang lahat. 1,000 nakaw, utod, 2,000 utod, lahat mga kamay. Di ba? 1 to 10,000. Pagdating ng 20,000, utod ang liog ng mga hayop na yan. Madam Mapatin sa Senate Minority Caucus si Villar, lumapit na ba siya sa minority? Michael, hindi ko pa alam yan. We'll see kung anong magiging issue na yan. But grabe yung mga delubyo na nangyayari sa atin. May lindol sa Cebu, pumutok ang Bulkang Mayon. Sana pumutok na lang. Kung may mayon yan sa loob ng Kongreso, dapat dyan na lang. Para maubos na lahat, di ba? Para kahit na wala ng walang bitay tayo, mapagbayaran nila lahat ang kanilang mga kasinungalingan. Kasi lahat yan, yung ginagawa nilang impeachment kay Inday Sara, malinaw pa sa sikat ng araw na may kapalit na maleta. Nakita mo naman ang pagiging bias nila, okay? Pagiging partial nila, pagiging bataan ng bangag para i-convict ang Inday Sara. Good luck pati dyan sa Senate, abangan natin. Ano to? Ayan si Soto na ito, hindi pa natapos ang mundo nito. Recently, nagsalita si Amy Marcos, si Mangga, patungkol sa kanyang kapatid na si Bangag. Ang sabi niya, non-existent ang relationship nila. Ano sinasabi nito? Dali nga. Sabi niya. Being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. And I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine. I visit my mom. Kasi nga, May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-together. Anyway, walang kwenta, huwag natin tapusin ito pinagsasabi niya. May sinabi yata siya nanawagan pala siya na magpakita ng medical result o bulletin si Bangag. Tapusin natin. 27.
Super Bisdak Waray-Waray. In July 2 should be 97. It's going strong. Eating lechon. So despite na hindi na kayo nagkikita mga almost 1 year, but for sure the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano nakikita ko sa dyaryo na sobrang siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita, ngayon mukha naman nag-improve, kumaba konti, I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of, and he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis, and people need So much work. very Bullshit. So much trustworthy and drugs. determined leadership. Tumigil ka nga, Amy. Okay, yun lang. Question, please. Right. Ang sasabi niya. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I've been enjoining them to issue a medical bulletin made by a doctor. Diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI generated images. So it's really important that the medical bulletin, even as late as now, should be issued. I think it's the right of the people to know. Okay, mga palangga. So, isa yan sa kinaso. The reason why kinasuhan yung topic natin na Jason sa dahil, may inilabas na malala na si Bangag. Inamin mismo ng kanyang kapatid na malala niya. 'Di ba? At addict. Hindi ko nga alam dito sa mga, sabi ko, men and women in uniform. Nakita nyo ng addict. Diyos ko, parang okay pa rin sa inyo. Pero siyempre tayo magtatrust kay Amy Marcos dahil siyang nagpahamak sa bayan natin na alam niyang addict ang kapatid niya, pinatakbo pa rin niya. Mayroon silang interest, may vested interest siya. It just so happened na overpower siya ni Lisa Butod. Ni Lisa Kidnapper, yan ang totoong issue niyan. Magkaaway talaga sila niyan. Hindi nakaporma si Amy Marcos, kaya ngayon, Duterte na lang siya. Gagamitin niya yung pangalan ng mga Duterte, gagamitin niya tayo, pero, never again. Alright? Never again na magkaroon ng mga Marcos sa posisyon. I hope sa lahat. I hope sila yung mabura. 'Di ba? Maipasok sila lahat sa hukay. 'Di ba? Kunin sila ng bulate, kunin sila ng dilubyo dahil sila yung nagpapahirap sa bayan natin. Nasobrahan na si Bangag sa kasisinghot. 'Di ba? Kapatid niya mismo ay sinilyahan ang sinabi ni Maharlika at ang pinalabas ni Maharlika na video, the reason why, kinasuhan si Harry Roque, dahil isa sa inimbita ko si Harry Roque, and Attorney Glenn Chong actually, di ba? Dito sa Los Angeles, California, para i-expose siyang video na yan. At vindicated na si Maharlika dyan, at mayroon diyang authentication. Kaya sabi ko nga, kung matapang si Bangag, na pananakot nila sa akin noong 2024 hanggang ngayon wala pang kaso, anong petsa niya? Petsa na patungkol diyan sa pagiging addictus niya na pinatotohanan naman ng kanyang kapatid. Lahat 'yan, mga kababayan, puro katyutahan niya. Never again, wag na kayo kahit kaibigan ni Inday Sara yan, wag kang maniwala kay Amy Marcos. Narinig ko mismo si Basti sa dahig. Okay? Na ayaw niya harap-harapan, okay, na ayaw niya sa mga Marcos. Even si Inday Sara, nasalita, never again. Di ba? Yung friendship nila, sige lang. Pero sa politika, na mamuno uli, never again. Ipahukay natin yung tatay niya at itapon ni Inday sa dagat yung abo. Ako naman, depende sa galit ng tao. Ako, bitayin yung mga buhay. Diba? Wala na yun. Patay na yun. Hayaan nyo na. I-settle na yun. Para sa akin. Tapos na yun. Magagastos pa tayo dun para sa hukay. Hayaan mo na. Mamamatay naman tayong lahat. Diba? Ang dapat, yung ibitayin yung mga magnanakaw, magsimula sa Kongreso, sa Senado, sila dapat ang binibitay.
Yung mga patay, patahimikin na natin sila. Right? Mag-agree ba tayo? Patatahimikin na natin sila. Ang dapat ang tutukan natin yung mga ninakaw nila na dapat mabawi. Inuubos nila ang pera ng bayan. Ngayon, magbobotohan sila. Sabi ni Shera, ipahukayan si Makoy. Ipahukay daw. Depende, magbobotohan tayo. Pero ako, lahat ng mga nag-traidor sa atin, yung Aquino, di ba, nag-traidor din sa bayan, lahat yan sila yan. Hayaan na natin sila, tumahimik na sila. Wala nang laban yun eh. Ang focus natin yung buhay. Yung mga piniperwisyo nila, yung mga ninanakaw nila, yun talaga, wait ko, sabi ni BP Sara, itatapon sa niya sa West Philippine Sea. Try some more. Okay? Well, tignan natin kung gagawin ni Inday. Okay? Kasi minsan, di naman niya minimin yan. Minsan, out of galit, minsan nakakapagsalita tayo, tao lang tayo. I don't know, we'll see. Pero kung itatapon ni Inday sa dagat, di isasama tayo. Ganun lang yun. Mawu-witness natin. Dapat ipasa sa Kongreso na corruption is electric chair, sabi ni King Koyaw. Hindi nga nila ipapasa yan, palangga. Kasi sila ang what? Sila yung mabibitay eh. So definitely hindi nila yan ipapasa. I don't know. Who knows? Magkaroon ng change of mind ng mga hayop na yan. We don't know yet kung pwedeng, sana, ako na lang ang atasan ni Inday. Sana hindi na kailangan pasa sa batas, sasabihin sa akin Inday Sara, Marlica, ikaw na ang Secretary of Gurgur, bahala ka na. Sana pwedeng ganon. But sa seryosong usapan, dapat talaga managot sila. Okay? Kasi, mahirap din kasi na, ng panghabang buhay lang nakakulong eh. Kasi pag nag-change ng leadership, pwedeng ipakiusap yan, ipardon niya mga yan. Wala rin. Pag pinardon mo, magnanakaw uli, right? So walang kwenta, paulit-ulit kasi hindi sila natatakot na, hindi sila madadalang magnakaw kasi gagawin lang nila yun, magtitiis ka muna dyan 3 years, 3 years ka muna dyan. 2 years na lang, mag-election na. Pag nagbago na ng presidency, i-aapela natin to. Diba? Ipapardon ka. Diba? Ganun lang. Kaya dapat talaga gurgur. Bitay ang lahat ng mga magnanakaw. Bibitayin silang lahat at ipasuka lahat ng perang ninakaw nila. Dahil umaamin na mismo, okay, ang NBI director na talagang siya ay nanakot, na kaya niyang magpagurgur na hindi nakikita ang bangkay. Ano, niluluto niya? Nililibing niya? Tinatapon ba niya sa dagat? Diba? Habang kayo ay patuloy na nahihirapan sa mataas na bilihin ngayon, bigas, lahat, kaluoy man kayo. But again, ang sabi, wag na hukayin si Senyor. Si Imelda na lang ang ipakulong sa graft and corruption, sabi ni Asiana. Exactly. Dapat ipakulong na lang dahil mga ipakulong silang lahat. Mga hayop na yan. What else, mga kababayan? Ito nga. Sabi ni Leandro Leviste, balik tayo kay Leandro, noong bata pa ako, ginagalang ko si Recto dahil kaibigan siya ng aking ina. Nanumpa pa ako sa kanya bilang paggalang. Tama ba? Nanumpa. Ngunit, nang simulan kong imbestigahan, ito yung kanina. Yan ang sabi niya. Imbestigahan ay inaatake na siya. Well, sana nga, tapos may post pa siya, inalok ako ni Secretary Recto at Kong Garjola na maging partner nila. Ito ang picture ng meeting kung saan hinihingi nila ang tulong para sa kampanya. Ganon talaga ni Vilma at ni Lucky. Ayan. Ang pinost ni Leviste. Alright? Ang dami niyang pinost. Itodo mo na, Leandro. Lahat ng alam mo, itodo mo na. Okay? Para naman matuwa sa'yo ang taong bayan. Hindi po pwedeng ganto-ganto lang tayo, mga kababayan. Di ba? Blood is thicker than water. Mahal pa rin ni Bangag Jr. Kaya hindi niya, although sinabi niyang addictus, di ba? Kung talagang si Amy Marcos ay mahal niya ang bayan, dapat inaraw-araw niya si Bangag. Siya dapat nag-lead ng protesta dyan sa Malacanang. Di ba? Sabi niya, ading ko,
mauli na tayo, magpahinga na tayo, ganyan-ganyan, alpot-alpot. Ikaw, Amy, kung gusto mong makalaya ang taong bayan at matigil ang panggigipit sa kaibigan mong si Inday Sara, ikaw ang mag-lead ng welga. Ikaw ang lumusob sa Malacanang. Hindi pwedeng ganito, etchos lang. Concern kasi ako sa kapatid ko na nag-a-addict. Never niyang sinabing concern ako sa taong bayan. Kaya ayokong may namumuno na addict. Halika na, magwelga na tayo, ganyan-ganyan. Ano ka dyan, ano ba pwede mong gawin? Dyan ka sa harap ng Malacanang para mapansin ka ng internasyonal. Na imagine mo, ang isang Amy Marcos nagrarally, umulan, umaraw, bumagyo. Pag ginawa mo yan, maniniwala kami sa'yo. Pero hindi mo gagawin yan. Sayang yung botox. Baka mabiyak yung mga mukha mo pag napataka ng init at ng ulan. Di ba? Magka-crack. Di ba? Baka yung parang lapida mong mukha, magka-crack. Kaya kayo, huwag kayo maniwala sa mga mga anti-aging chuchu. Naniniwala ba kayo dyan? Alam mo ano nakakapagpabata sa isang tao? Seriously. Yung mga gamot-gamot na yan. Kaya ako organic talaga ang alindog ko, mga palangga. Walang tusok no? Alam mo kung ano magkakapabata sa inyo? Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang-api ng kapwa. Alright? Huwag kang manira ng kaibigan. Okay? Huwag kang gumawa ng kwento. Ano pa? Huwag kang magnakaw. Huwag mong salaulain ang bayan mo. You have to be happy every day no matter what. Magtrabaho ka para sa pamilya mo, para sa buhay mo. Huwag kang mang-apak ng tao. Yan. Babata ka. Pero kahit anong gawin mo, magpatuslok, magpa-chop-chop and everything, kung masama kang damo, forever kang pangit. Right? Tignan mo yan, si Palangga ngayon. Saan yun? Well, by the way, mga kababayan, yung kay Manong Chavit, which one doon? Well, matagal naman sinasabi ni Manong Chavit na dapat talagang magkaisa na nanawagan siya sa military, na talagang itong bangag na ito and regular gerger is very effective, anti-aging, sabi ni Queen Z. Totoo yan. Regular gerger. Mag-a-agree ako dyan kasi you're always happy, di ba? You get the gerger, you're very happy, right? Ang mga walang gerger, tingnan mo, ang papangit. Tingnan mo si Lisa Tanas. May gerger naman yan. Di ba? Kaya lang grupo-grupo. Pangit pa rin, no? Seriously, totoo, naniniwala ako, pag mabuti kang tao, wala ka inaapakan, forever kang beautiful. Hindi ka tatanda. Puputi lang yung buhok mo. Minsan maputi na rin ang buhok mo di ba? Ako nga sabi ko nagtatanong ako, may puputi-puti na kasi. Ngayon, maputi yung buhok ko, may uban-uban na rin ako. Pero kakatamad kasi magkulay-kulay. Ayoko na magkulay, di ba? Tatanggapin niyo ba ako kahit puti na tong mga buhok ko? Nakapagod kasi chemical pa yan Puti na lang yung buhok ko kung puti-puti, di ba? Lahat naman tayo puputi ang buhok Di ba? Paano yung mga walang gerger? Mag-finger daw. Sabi ni Palangga. Napunta na naman tayo sa topic na to. That's healthy, Yung KFC, that's healthy. You have to do that. Yung mga walang magawa sa buhay. Now what? Ano pa ang mga eksena dito? Wala naman Puro sinday lang dito, Yung in-expect namin, the very best na pantayan yung 200, ano daw? In-expect nila yung 215 votes daw. Laban kay Inday Sara, sabi ni Koke. Diba? We're expecting the Vice President to be impeached next week. Okay, next week daw, sabi ni Koke. Yan mo na sila dyan. Okay, alam mo, tignan natin kung ma-impeach si Inday kasi ano naman na yan kitang-kita naman natin na talagang bayaran ng mga hayop na yan O matignan na lang natin pagdating sa Senate. Tignan natin, mga kababayan. Talagang ipapa-impeach nila yan. Ito na. Meron na palang release order si Manong J. Nag-issue ng release order ang RTC Branch 118 para sa dating mamamayan. Di ba sinabi niya kanina yon?
Si Jason sa matapos siyang magpiyansa sa kasong nagpiyansa na unlawful publication. We welcome this development. Okay. Wala na. No? Yung nasabi ko na yan. Kaya mo, pinasuot nila. Minagshot nila. Kaya nakakagalit talaga to eh. Utos talaga ni Lisa Tanas yun, mga kababayan. Kaya sabi ko, ulitin ko, yung judge na yan, dapat siya ma-disbar. Dapat kasuhan siya ng pamilya. Huwag kayong pumayag na ganun-ganun na lang. Magsuri-suri, tangina, hindi po pwede. Hindi pwede magsuri-suri. Lahat na lang nakajotaan, nasa mga bangag na. Ano pa ang mga eksena today? Ano ang mga nangyayari sa bayan natin? 'Di ba? Lahat ng mga krimen. Ano ang mga krimen? Lalaki, binugbog. Chuchuchucho. Ang Ukraine, nagalit daw sa, not really nagalit, 'di ba? Ang pagbili daw ng krudo o ng gasoline sa Russia is like saying na pagsuporta para gurgurin ang mga Ukrainian. Yan ang sabi ng Ukrainian government. I don't know kung anong sagot nila. What is your thought about that? Mga palangga. Na ang pagbili ng langis sa Russia ay parang sinuportahan mo ang paggurgur sa mga Ukrainian. I don't think so. I don't think so. Diba? Kung wala ka ng langis kaysa magurgur tayo, diba? Well, actually, may langis pa naman tayo. Kaya lang, tinago ng mga kausabwat ni Bangag. Alright? So, tingnan natin ang sinasabi ng Russian government, ng ambassador yata nila. Anyway, highway. Wala, ano tawag dito? Tito Soto, kumusta na si Miles? Tito Soto, kumusta na si Miles? Kumusta na yung nyo sa Japan? Masaya ba? Yung travel nyo sa Japan? Itong hayop na to? Ayawa kayo dyan? Dapat dapat ginugurgur din itong mga to talaga eh. Talagang dapat talaga binibita yung mga hayop na yan. Ano pa? Labor Day, chucho. Kapal ng muka. Ano sabi? Si Sandro Marcos, itinulak ang agarang pagpasa ng Kalinga Bill. Ulul. Dapat itulak ka eh. Dapat kung may bita, itulak ka dun sa lubid. 'Di ba? Nang mapagbayaran mo yung hayop. Lahat ng tulak-tulak na bill na ito, mga kababayan, kahit ano pang kisihodang bill ang ipipresent o author ng mga hayop na to, katulad ni ni Sandro Marcos, kasi sabi niya, ito daw ang bill na ito, Kalinga Bill, sabi niya, this is about protecting every Filipino from the poorest families to the middle class to small business owners trying to stay afloat. Ulul, to protect every Filipino, ninanakaw nyo bilyon-bilyon, trilyon, tangina mo. Yung pagtulak-tulak mo, lahat po yan ay fasad lamang. Yaan ay kunwari lang na may ginagawa sila, pero ang mali-maletang pera ng bayan ay ninakaw nila. Ano? House Bill 8834, upang maisabatas daw ang isang national protection system sa mga Pilipino. Itigil mo ang pagnanakaw sa kaban ng bayang hayop ka. Then, mapoprotektahan ang bayan, ang mga tao. Tigil mo yung nanay mong adik, kayong magpamilyang adik, isolid yun ang pera ng bayan, hindi mo na kailangan magpasa ng bill, ng mga kaputang inahang bill na yan. Push, sabi niya, we are pushing to move this forward as quickly as possible so we can put real protection in place. BS! Hindi totoo yung mga katarantaduhan mong mga bill na yan. Dahil ninanakaw nyo ang mga bills. Okay? Yung pera ng bayan. Kahit kailan, traidor kang Judas ka. In-expose na ni Manong Chavit yang inyong mga flood control dyan na bogus. Recently, bumagsak ang tulay dyan sa Ilocos Norte. Ano ang nangyari? Diba? Kasi substandard. Kasi ninakaw nyong hayop kayo ang pondo para dyan na dapat yan ay pulido ang pagkagawa. Parang pukido ni John Vic. Okay? Pulidong pukido. Kumusta na yung hayop na yan? Buhay pa ba yan?
So ngayon, mga kababayan, lahat ito, sabi ko, lahat ng mga balita, mga bill na yan, na ginagawa dyan sa Kongreso, lahat yan ay kasinungalingan lamang. Kasi hindi totoong mahal nila ang bayan. Kasi kung mahal nila ang bayan, tinitigil sana nila yung panggigipit kay Inday Sara, kapalit ng mali-maleta sa kanilang katauhan ng mga projects, bawat district. Kung mahal nila ang bayan, unang-una, hindi nila ninanakaw ang pera ng bayan, hindi sila nagtatanggap ng bribe, hindi nila pinagkaisahan ang Sara Duterte, hindi nila ginawa ng kwento, yung hearing, lumalamon sila everyday. Diyan ngayon, lumalamon na naman silang mga hayop sila, magsimula sa tubig, sa kuryente, lahat, sa sweldo, mga staff nila, sinasayang nila ang pera ng bayan sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Pera ng bayan sa pag-travel nila, pag-a-addict ng mga putang inang yan. Kaya nga tama yung panawagan ni Manong Chavit Singson, you have to protect your country. Mga men and women in uniform. Sobra na ang panggigipit. Hindi ba kayo naaawa? Nagda-drive kayo, paglabas yun ng Camp Crame, paglabas yun dyan sa Camp Aguinaldo o kung saan man, nakikita nyo ang larawan ng kahirapan ng bayan nyo. But you're comfortable doon sa inyong mga kwarto nyo dyan sa loob ng Camp Crame at Camp Aguinaldo, sa mga bahay nyo, mga mansion nyo, kung saan-saan, mga yawa kayo. Wala kayong pakialam sa Pilipinong araw-araw na nahirapan sa MRT, araw-araw sa baha, sa init, nagbubuhat ng mga paninda, ang mga office workers nakipagsiksikan dyan sa MRT. Pagdating nyo dun sa opisina nyo, makyoho na kayo kasi init eh. Di ba? Kawawa talagang bayan natin. Dahil lahat ay magnanakaw. What else? Wow. 30,000 families, o katulad nito. Higit na 30,000 families ang apektado sa Bulkang Mayon. O ang question, paano tutulungan ni Bangag doon? Bibigyan na naman tigda 2 latang sardinas? Kasi what? Wala silang contingency plan kapag ganito ang mga problema. 30,000 families, naman bigyan kayo 2 kilong bukbuki na bigas ni Bangag, tas picture-picture, 2 latang, sardinas, 2 noodles. Eto lang naman ang gusto nyo, di ba? Ayaw nyong kumilos eh. Nabubuhay kayo, like sa 4-piece, yung mga mahirap, ganyan, okay lang, hindi kayo magtrabaho. 4-piece, dito lang kami sa Riles. Okay lang, naman si Bangag, bibigyan kami 2 latang, sardinas or what? So, ganito ba ang buhay na meron kayo? Yes, the 1.8 billion Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed on Feb 17, 2025, just week after competition. Yes, naalala natin yun, GICO. Di ba? Ganito. Ganito yung buhay ninyo. Payag na lang kayo pag, Kasi nga naman ang Pilipino, very resilient, sabi nila. Napaka-resilient ng Pilipino. Pag baha, inom-inom lang kayo dyan sa baha. Swimming lang kayo sa baha, tawa-tawa pa, tumatalsik na yung bubong. That's very Filipino. Di ba? Oh, yun ang gusto nyo eh. Yun ang gusto nyo buhay din. Huwag kayo kaya nga ako pinagdadasal ko itong mga demonyo dyan, sa mga general, dyan sa, sa PNP, AFP. Sana mabigyan kayo ng delubyo sa buhay ninyo. Yung bang magising kayo? Yung bigyan kayo ng challenge ng Diyos na magising kayo na para, manindigan kayo para sa bayan niyo. Kasi hindi niyo pa nararanasan yung mga nararanasan ng kapwa-tao ninyo, yung hirap eh. It's just so sad. Okay? Malungkot. Tangay na lagi na ng pinagmamalaki, proud to be Filipino. Cho-cho-cho-cho. Ngayon, meron na tayong Miss Universe, bagong Miss Universe. Tangay na. Hindi na kasi ako nanood ng pageant. Sino nanood ng pageant? Miss Universe natin, laking Amerika. It's always like that, right? Or Canada or what? Half-breed eh. Lagi naman ganon, di ba? Kailangan, although hindi ko napanood yun, kailangan ipakilala natin ang ating lahi sa universe. Bullshit. Ilan na bang Miss Universe natin? Nagbago ba Pilipinas? I'm sorry, hindi ako hater. Maganda in fairness ang Miss Universe.
Hindi ako hater. Pero, ano ba naitutulong ng pageant sa atin? Pag nanalo ba tayo, nagbabago ang buhay natin sa Pilipinas? Nawawala ba yung mga kawatan? Napipigilan ba ng Miss Universe ang mga demonyong kawatan sa Kongreso at Senado at ng Presidenteng bangag? Di ba? Kawawa, tas ganyan. Maganda naman sa magsayaw-sayaw kayo dyan, Miss Universe. Ano na itutulong yan? Later on, magiging ending yan. Kabit ni ganito, kabit ni ganyan. I'm not saying her. Di ba? In the past, ano ba nangyayari? Kabit ni ganyan, kabit ni congressman. Bullshit pageant. It's all fucking business. Para sa akin yun. Ewan ko sa inyo. Lahat yan. Kahit naman yung boxing ni Manny Pacquiao eh. Para sa inyo, ang laban na to. Oh, temo, kasabwat niya na ngayon si Bangag. Ang silver lining ni Catriona, nasaan na? Yes, on the slums of Tondo. What the fuck? Ano na yan? Oh, ano na naman ang sinabi? Ano ba sinabi nito? Hanapin nga natin, ano ba message ni ano? Parang masarap pag-usapan muna natin itong mga ganito para maiba naman tayo. Ano sabi niya? Teka, hanapin ko yung message ni ano. Ano pangalan? Kasi hindi ko alam pangalan niya eh. Copy-paste nyo din, i-comment nyo, magko-comment ako para may pag-usapan tayong chismis. You know, ako naman, I've been fan ng mga Miss Universe na yan nung bata ako, nanonood ako. Pero wala nang silver lining. Ang bayan natin, kasi lahat kasabwatan na, right? Ang asawa ni Tamba, dating beauty queen. Okay, tabo yan, beauty queen. Kasabwat sa pagnanakaw. Sino pa mga beauty queen dyan? Di ba? Yung mga judges, isa sa mga judges doon sa beauty queen ay nakikinabang sa pera ng bayan. Meron doon. Diba? Ano ba dinulot sa atin ng boxing? Para sa iyo, ang laban na to, ang Pilipino. Ano ba yung kanta ni Pacquiao? Tangay na ngayon, nagkikiss-ass kay Bangag. Si Imelda, Miss Manila. O, tignan ninyo. Paulit-ulit na lang. Can you comment kung ano yung sinabi ni, ano yung pangalan nung, wala, hindi ko sinapanood. I-comment mo dyan kung ano yung statement para sa bayan nung bagong nanalong Miss Universe. Bea, Milan. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung para lang may masabi ako. Milan Windorski. Okay, hindi ba siya taga-La Union eh. Windorski. Nung tinawag nga siya, La Union, hindi niya alam eh, kasi hindi naman talaga siya taga-La Union. Taga-Amerika naman talaga siya. Bea, Milan, what? Message? Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung anong message niya para sa Pilipino. Alright. Anong sinasabi niya? May nanood ba kayo? Gusto niya ba mag-Miss Universe? Okay. Hindi ko makita eh. Ano sinabi niya? Anyway, wag natin hanapin. Tignan mo, si Gloria Diaz, si Margie Moran. O, tignan mo siya. Oh. Tignan mo si Margie Moran. Okay, tamo. Wala namang ano eh. La Union in Texas. Panalo na tayo palangga. Beauty queen na matino pero biktima ng tatay. Ano? Beauty queen na matino pero biktima ng tatay ni Sandro Charis. Sino yun? Hindi ko alam. Okay? Madam, kasasabi lang ni Mangga na tinitreten sila ng mga senador at congressman ng kaso maliban na lang kung boboto sila pabor sa impeachment. We'll talk about that later. Normal na talaga yun sa mga mag-threaten. Hindi ko pa alam kung ano eksaktong sinabi. Pero anyway, ito ba yung link? Facebook share, I think. Hindi ko siya ma-paste. Pwede ka ba yun? Hindi eh. Link. Parang hindi ko siya ma-link dito. Copy-paste mo na lang yung statement niya para makapag-comment ako. But ganun pa man, yung lagi naman sinasabi ng mga kandidata na ilalagay nila sa mapa ang Pilipinas para makilala tayo. Bullshit. Kilalang kilala ang Pilipinas sa pagnanakaw ng mga politiko. Yan ang katotohanan, mga palangga. Alright?
Alam niyo, nabuwisit ako sa TikTok kahapon. Sinabi ko ba yun sa inyo? Ito pala. Ito ba yung sinabi niya? Ito ba yung sinabi niya? I believe that true beauty is rooted in courage. The courage to speak, to stand, and to rise despite adversity. As a woman, I choose integrity over silence and purpose over fear. Because when we stand in truth, we don't just represent ourselves. We represent every voice that deserves to be heard. Ayan, sabi niya, she expressed a desire to create local opportunities to prevent families from being separate. By the need to work abroad. Lahat yun, bullshit yan. Wala yun. Magkamukha. Wala yun. Lahat yan, mga Miss Universe. Ang Miss Universe kasi negosyo lang yan eh. Diba? Sabi ko nga, ang ending dyan, ang ending yan, it's either kabit ka, or iba naman mga matitino na kapag-asawa, it's either kabit ka ni congressman, kabit ka ng senador, o asawa ka ng senador, at later on, magiging burden ka ng bayan. Bakit ka burden? Kasi, nagnanakaw yung asawa mong congressman, no, kabit mo or what, tinutustos sa luho mo. Yes, sabi ni Biscop, and world peace. Bullshit, enough that world peace. Yeah, sabi ni Cry Some More, Margie Moran, yung kay, Gloria Diaz, Bongdaza, yeah. Tignan mo, adik ang naasawa. Margie Moran, yung ex ni, Cathy Binag, di ba? Yun, ex din niya yung Margie Moran. Right. So, I don't think, so hindi ako nanood ng Miss Universe kasi, budol para sa akin, budol lahat yan kasi wala naman sila na itutulong sa bayan. Puro kaputahan lang naman yung mga pa-sexy, di ba? Yes. Shera. Oo. So, sayang lang yung panahon nyo dyan. At saka, lagi namang half-breed eh. Dapat gusto ko manalo minsan, from the tribe of Mangyan, Igorot, yung mga ganon. Kasi very Filipino talaga yon. Diba? Very Filipino. Kasi wala namang kalaban-laban yung mga native natin kasi pag half-breed ka, tangkad ka agad. Ang tangkad ka agad, di ba? Ang tataas nila. So pag from the tribe ka, when it comes to height, wala kang kalaban-laban. And when it comes to speaking, di ba? Pag laking kang Amerika, kung ang bibabasihan nila ay English, may edge nga naman. So, enough for that BS para sa akin. Alright? So, yun na lang muna. And I hope you're always there, mga palangga. At sana talagang itong judge na ito ay makasuhan ni Manong Jason. Alright? I'll see you again later.